Paglalakbay ni Ibn Battuta. Sa paghahanap ng bagong ruta at yaman, sinimulan ng Europe ang mga dakilang paglalakbay. Sa tunggalian ng Spain at Portugal, nabuo ang Treaty of Tordesillas na nagtakda ng hatian ng mga lupain at humantong sa kolonisasyon ng Spain sa Amerika, na nagdulot ng malalaking pagbabago sa kasaysayan ng daigdig. Balikan natin ito sa aral ng nakaraan, sandigan ng kinabukasan. Question of Conquest. Kilalanin ang manggagalugad. Kilalanin kung sino ang tinutukoy sa bawat paglalarawan. Sa kanya ipinangalan ang Amerika. Amerigo Vespucci. Pinagkamalan siyang Diyos na si Quetzalcoatl at siya rin ang nagpabagsak sa Imperyong Aztec. Hernan Cortez. Siya ang nagpabagsak sa Imperyong Inca at nagtatag ng lungsod ng Lima. Francisco Pizarro. Isang Italyano na unang nakarating sa tinatawag na New World. Christopher Columbus. Itinaguyod niya ang mga paaralan sa nabigasyon at tinaguriang The Navigator dahil sa kanyang suporta sa mga paglalayag. Prince Henry the Navigator. Mula sa tagumpay ng mga Espanyol sa Amerika, nahikayat ang mga Europeo na makahanap ng higit pang lupain at yaman. Ang kanilang pagkakamit ng ginto, pilak at kalakalan sa bagong daigdig ay nagbigay ng inspirasyon upang tahakin din ang mga ruta patungong Asya. Ngunit bago pa man dumating ang mga Europeo sa Asya, aktibo na ring nakikibahagi ang mga Asyano sa pandaigdigang ugnayan. Isang patunay dito ang mga tala ng isang tanyag na manlalakbay mula Morocco na naglakbay sa Afrika, gitnang silangan at Asya na nagbukas ng koneksyon sa pagitan ng silangan at kanluran. Isang paalala na ang kasaysayan ay hindi lang kwento ng kanluran, kundi ng lahat ng kabiasnang nag-ambag sa paghubog ng mundo. Higit pa kay Marco Polo, kilalanin ang tunay na hari ng paglalakbay. Sagutin ang mga tanong, bawat tama ay magbubukas ng letra ng pangalan ng pinakadakilang manggagalugad ng kanyang panahon. Ito ang pinakabatang pangunahing relihiyon sa mundo na sinusunod ng ating manlalakbay. Islam. Tawag sa taong mahilig maglakbay at hindi nananatili sa iisang lugar. Nomad. Uri ng pagsulat kung saan itinatala ang paglalakbay. Travelogue. Sistemang panuntunan ng pamumuhay na pinag-aralan ng husto ng ating manlalakbay. Batas Islamic. Kontinenteng may pinakamaraming bansa at tao sa buong mundo. Asya. Tawag sa pagkakaisa ng pamayanang Muslim na naging dahilan ng paglalakbay ng ating tanyag na manlalakbay. Umma. Ibn Battuta. Paglalakbay ni Ibn Battuta. Si Ibn Battuta ay isang scholar at manlalakbay mula Morocco na nakilala sa kanyang malawak na paglalakbay sa daigdig ng Islam noong ika-14 na siglo. Nagsimula siya sa Hajj
patungong Mecca, ngunit lumawak ito tungo sa mas malalim na hangarin, ang tuklasin ang iba't ibang kultura, tao at kaalaman. Sa loob ng 29 na taon, nilakbay niya ang higit 120,700.8 kilometers sa 3 kontinente, kabilang ang Asya. Noong 1325, sa edad na 21, sinimulan niya ang paglalakbay sakay ng isang kabayo. Pinuntahan niya ang North Africa, Gitnang Silangan, Constantinople, India, Timog Silangang Asya, China at maging ang Swahili Coast ng Africa. Nakarating din siya sa mga lungsod tulad ng Cairo, Damascus, Medina, Baghdad at Maldives. Hindi lamang paglalakbay ang layunin ni Ibn Battuta. Sa bawat bansang dinaanan, pinag-aralan niya ang batas Islamic at nagsilbi bilang kadi o hurado sa ilang lungsod. Siya ay itinalaga ni Muhammad ibn Tughlaq ng India bilang kadi ng Delhi na namamahala sa pagtatalaga ng batas Islamic. Siya rin ay naging Sultan Envoy ng Delhi sa China. Ang lahat ng kanyang karanasan ay inilahad ni Ibn Battuta sa kanyang travelogue na kung tawagin ay Wila o The Journey. Ang aklat na ito ay naging mahalagang tulay upang mas maunawaan ng mga Muslim ang kani-kanilang pagkakaiba at pagkakatulad at upang maipakita ang kapangyarihan ng paglalakbay sa pagpapalawak ng kaalaman at pananaw. Matapos ang halos 3 dekada ng paglalakbay, bumalik si Ibn Battuta sa Morocco noong 1354. Siya ay itinalaga ni Sultan Abu Inan Faris bilang hurado sa Morocco. Choose intelligently. A Battuta Question Voyage. Piliin ang letra ng tamang sagot. Ilang taon si Ibn Battuta nang magsimula siyang maglakbay? 21. Gaano kalayo ang tinatayang nalakbay ni Ibn Battuta? 120,700 kilometers. Saang kontinente nakapaglakbay si Ibn Battuta? Africa, Asia, Europe. Ano ang pamagat ng travelogue ni Ibn Battuta na naglalaman ng kanyang mga karanasan? Wila. Sino ang nagtalaga kay Ibn Battuta bilang hurado o kadi sa India? Muhammad ibn Tughlaq. Si Ibn Battuta ay kinikilala bilang isa sa pinakadakilang manlalakbay sa kasaysayan. Sa loob ng 3 dekada, tinahak niya ang iba't ibang kontinente at iniwan ang mahahalagang tala tungkol sa kultura, relihiyon at pamumuhay ng mga lipunan noong panahong medyebal. Kahalagahan ng paglalakbay ni Ibn Battuta ay inspirasyon sa paglalakbay at pagkatuto. Nagbigay siya ng huwaran sa mga manlalakbay at nagpaalala na ang mundo ay puno ng kaalaman na dapat tuklasin. B. Batayan ng kasaysayan at kultura. Ang kanyang mga tala ay nagsilbing mahalagang sanggunian upang maunawaan ang pamumuhay, relihiyon at kalakalan noong panahong medyebal. N. Nagbuklod ng mga kabihasnan. Sa kanyang paglalakbay, naipakita niya ang koneksyon ng iba't ibang lipunan
at ang kahalagahan ng pagkakaunawaan sa kabila ng pagkakaiba. Ibin ay inspirasyon sa paglalakbay at pagkatuto. B. Batayan ng kasaysayan at kultura. N. Nagbuklod ng mga kabihasnan. Lakbay Diwa. Mga aral mula kay Ibn Battuta. Si Ibn Battuta ay nakapaglakbay ng humigit kumulang 120,700 kilometers sa loob ng 3 dekada. Mas mahaba pa kaysa kay Marco Polo. Nilibot niya ang halos buong Muslim world, pati Africa, India, China at ilang bahagi ng Europa. Tinawag siyang the greatest traveler of the medieval world. Sa iyong palagay, bakit mahalaga ang mga tala ni Ibn Battuta tungkol sa mga bansang kanyang pinuntahan, lalo na sa pagpapakita ng pagpapahalaga sa kaugalian at tradisyon ng mga tao roon? Ano ang kahalagahan ng paglalakbay sa paghubog ng pagkatao at pagpapalawak ng pananaw ng tao? Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataong maglakbay sa isang lugar, saan ito at bakit? In search only. Complete the tale. Punan ang patlang upang makumpleto ang kwento ni Ibn Battuta. Si Ibn Battuta ay ipinanganak sa Tangier, Morocco noong 1304. Sa murang edad, nagsimula siyang maglakbay para sa Hajj at tumagal ng halos 29 na taon. Nilibot ang higit 40 bansa at tinatayang 120,700 kilometers na mas malayo pa kaysa kay Marco Polo. Isinulat niya ang kanyang karanasan sa Rila na nagsilbing mahalagang tala ng kultura at pamumuhay noong panahong medyebal. Pagsapit ng 1354, siya ay bumalik sa Morocco. Hinirang na kadi at kinilala bilang isa sa pinakadakilang manlalakbay sa kasaysayan. Battuta's Questions. A multiple choice adventure. Piliin ang letra ng tamang sagot. Kung wala ang akdang Rila ni Ibn Battuta, ano ang maaaring epekto sa kasalukuyang pag-aaral ng kasaysayan? Mas limitado ang kaalaman sa Islam. Paano ipinapakita ng paglalakbay ni Ibn Battuta na konektado ang mundo bago pa man nagkaroon ng globalisasyon? Dahil naitala ang ugnayan ng kalakalan at kultura. Kung isasama sa DepEd core values ang paglalakbay ni Ibn Battuta, alin ang pinakamalinaw na ugnayan? Makadiyos, isinakatuparan ang Hajj. Ano ang ipinapakita ng pagtanggap kay Ibn Battuta sa iba't ibang lugar? Pag-iral ng ugnayan sa relihiyon at kultura. Kung gagawa ka ng modernong Rila ngayon, anong nilalaman ang pinakamalapit sa diwa ng ginawa ni Ibn Battuta? Paglalakbay na nagpapakita ng kultura at pananampalataya. Tulad ni Ibn Battuta, maglakbay hindi lang para makarating, kundi para matuto, magbahagi at mag-iwan
ng bakas ng kabutihan sa mundo.